Ito ay lumalabag sa mga batas ng physics. Iniisip natin na alam natin kung paano gumagana ang ating mundo. Pero makikita mo na may mga bagay na dapat ay imposible, ngunit tila totoong umiiral pa rin sa ating mundo. Ang kotse na ito ay hindi pwedeng mabasa, ngunit hindi ito magic. Ito ay simpleng pinahiran lamang ng isang hydrophobic spray. Ang spray na ito ay ginagawang madulas ang mga likido tulad ng putik at tubig, kaya hindi mo na kailangang ipalinis ang iyong kotse. Ang mga hydrophobic substances ay tumatalima sa mga patak ng likido. Ibig sabihin, ang mga pinahiran ng hydrophobic spray ay hindi pwedeng mabasa. Ang mga spray na ito ay ginagamit din sa mga damit at sapatos. Ibig sabihin, ang iyong mahal na sapatos ay hindi na masisira. Ginagamit din ng militar ang mga spray na ito para sa iba't ibang misyon. Subalit hindi ibig sabihin na kaya mo nang maglakad sa tubig. Ngunit kung isusuot mo ito habang lumalangoy ay hindi ka mababasa. Ang mga bagay na ito ay tila hindi dapat umiiral, ngunit ang higit pang nakakagulat na imbento ay ang Invisible Shield. Ang isang kumpanya na may pangalang Hyper Stealth Biotechnology ay gumawa ng tunay na buhay na invisibility cloak. Kung pupunta ka sa likod nito ay literal kang mawawala sa background. Ito ay pangunahing ginagamit para sa mga militar, pati na rin sa pangangaso ng mga hayop. Ngunit paano nga ba ito gumagana? Sa simpleng salita, ang mga shield na ito ay nagpapabago ng ilaw. Ibig sabihin, kahit ano ang nasa likod nito ay nagsisimulang mag-blend sa background. Halimbawa, kunin natin ang pula na bola. Ang anumang liwanag na magmumula sa pula na bola ay kumakalat lamang kapag ito ay tumama sa shield. Sa halip na pumunta direkta sa mata, ang liwanag ay kumalat sa maraming direksyon. Ang pula ay kumalat sa ganitong kadami kaya't nagiging transparent ito. Ang siyensya ay talagang simple, ngunit nakakamangha at medyo nakakatakot na sinuman ay maaaring maging invisible ngayon. Ginagamit ito ng US military ng mahigit sa 10 taon, ngunit maaari mo rin itong bilhin para sa iyong sarili. At narito rin ang kakaibang bagay, ang Starlight. Isang puting magaspang na pampahid na maaaring maglaban ng isang kahindik-hindik na dami ng init. Tingnan mo ang lalaking ito na pinapalamnag ng Starlight ang isang itlog. Pagkatapos ay inilagay ito sa harap ng isang blowtorch ng 5 minuto. Nakakamangha. Matapos ang buong 5 minuto sa ilalim ng blowtorch, ang itlog ay nananatiling hilaw pa rin dahil sa Starlight. Kahit metal at mas makapal na ang materyales ay hindi magagawa ito. Ngunit paano nga ba hinihikayat ng Starlight ang napakaraming init? Ito ay talagang imbento ng isang amateur na chemist sa UK noong 1970s. Ngunit naging kilala lamang ang Starlight noong 1990 nang ito ay ipinakita sa TV. Hindi ito inilahad sa inventor na si Maurice Ward kung paano ginawa ang Starlight. Ngunit ipinagbili ang karapatan nito ng isang Amerikanong kumpanya na may pangalang Thermashield. Mula noon, ibinenta nila ito sa iba't ibang mga militar sa buong mundo. Ginagamit din ito ng Air Force at NASA. Pinapayagan ito ang kanilang mga eroplano at rockets na maglaban sa kahindik-hindik na init. Mukhang lumalabag sa physics ang Starlight at ganito rin ang lalaking tinatawag na Monkey Man. Ito si Jyotiraj na mas kilala bilang Monkey Man ng India. Ang lalaking ito ay nakakamangha sa paraang nakakayapak sa mga pader na halos walang bato na mahawakan. Ayon sa kanya, pinag-aaralan niya ang mga unggoy sa maraming taon at sa paglipas ng panahon, kinopya niya ang kanilang mga pamamaraan sa pag-akyat. Tila wala sa kanya ang gravity, ngunit isang matinding kaso ng anti-gravity ay ang video na ito. Ito ay isang surveillance na camera mula sa isang tindahan sa China. Ang di maingat na pagkakatumpok ay nagdulot sa isa sa mga sparkling water bottle na ito na mahulog sa lupa. Ito ay sumabog, ngunit kakaiba ang pagtulak sa kanyang sarili pabalik sa shelf. Tila ganap na imposible ang pangyayari. Iba't ibang online sa skeptiko ang nag-isip na maaaring peke ang video ito. Ngunit ayon naman sa mga taong nag-a-analyze, ito ay totoo. Napansin ng tendera ang nabasag na bote sa lupa, ngunit hindi niya ito mahanap. At nung suriin ang footage ng surveillance camera, siya ay namangha. Ang bote ba ay may magic o lumalabag sa mga batas na physics? Pangalawa, ang talon na ito ay nahulog pa itaas, tila lumalabag sa mga batas ng gravity. Ngunit paano nangyayari ito? Sa katunayan, ito ay resulta ng labis na hangin pataas. Ang hangin ay may lakas na mas malakas kaysa sa gravity. Itinatulak nito ang tubig pataas sa kalangitan. Ito ay maaaring mangyari kung may mga hangin pataas sa higit na 75 km bawat oras. May ilang mga reverse waterfalls sa buong mundo, ngunit matatagpuan sila sa Australia, USA, UK, India, Chile at Brazil. Isang mas kakaibang pangyayari sa siyensya ang mga memory metal. Ang memory metal ay isa sa mga pinakakontrang material sa mundo. Ang pirasong ito ng memory metal ay hugis paperclip.
Ito ay tuwid na inayos, ngunit pagkaraan ng pag-init, ito ay bumabalik sa kanyang orihinal na hugis. Paano naalala ng metal ang kanyang hugis? Ang memory metals ay may espesyal na mga atoms na nag-aayos sa kanilang mga sarili sa dalawang uri ng mga struktura ng kristal. Depende kung mainit o malamig ito. Kapag malamig ito, maaaring magbago ang hugis, ngunit kapag ang memory metal ay iniinit muli, ang mga atom ay babalik sa kanilang orihinal na struktura ng kristal. Ang orihinal na hugis ng memory metal ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng pagmumold nito kapag mainit na. Nakakamangha kung paano naalala ng mga atom ang kanilang dating hugis. Ngayon ay tingnan natin ang nakakamanghang imbentong lumalabag sa mga batas ng physics. Ito ay isang one-way tent. Sigurado ako narinig mo na ang isang one-way mirror. Ngunit gumagana ang mga toldang ito sa isang katulad na paraan. Kapag ikaw ay nasa loob ng tolda, makikita mo ang iyong buong paligid, ngunit sa labas ay lubos na nakatago. Mukhang mahika, ngunit tunay itong siyensya. Ito ay gawa mula sa isang espesyal na uri ng tela na may pinagtunaw na material. Kapag naiilawan mula sa harap, ito ay nagsisilbing opacity, ngunit maaari mo pa rin itong makita mula sa likod. Ginagamit ang mga toldang ito ng mga mangangaso at maging mga tauhan ng militar na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na makita ang kanilang paligid habang sila ay lubos na nakatago. At nakakamangha, maaari mo pa itong bilhin para sa iyong sarili. Ngayon ay tingnan natin ang isang lokasyon na tila'y lumalabag sa mga batas ng physics. Ito ay ang Magnetic Hill sa India. Sa paraan ng hindi malamang, ang mga bagay ay umaakyat sa burol na ito, kabilang na ang mga bagay at sasakyan. Kung iiwan mo ang iyong kotse sa burol na ito ay tila umaakyat pataas. Ngunit paano nangyayari ito? Ang struktura ng lupa ay tila isang patungong pataas na burol, ngunit sa totoo lang ito ay isang ilusyon. Ito ay isang bahagyang pagbaba ng lupa, ngunit tila isang pataas na burol. Ang mga sasakyan ay tila naakyat pataas ng 20 km bawat oras sa Magnetic Hill. Dahil sa burol na ito na tila walang gravity, marami ang naniniwalang ito ay supernatural. Ngunit sa totoo lang, ito ay simpleng nakakamanghang physics. Ngunit ang taong ito ay tila may kakayahan na baguhin ang physics. Sa pamamagitan ng paglalakad sa tubig, malamang na iniisip mo na imposible ang paglakad sa tubig. Ngunit tingnan mo ang Shaolin monk na si Xie Lilang. Noong siya ay bata pa lamang, pinapangarap niyang maglakad sa tubig. Kaya sumali siya sa isang templo ng monghe at nagsimulang mag-ensayo upang maglakad sa tubig. Nag-ensayo siya ng 9 na taon sa ganitong gawain, tumatakbo na may bakal na bars sa kanyang mga paa. Sa huli ay inalis niya ito at sinubukang maglakad sa tubig. Kaya niya itong gawin sa loob ng 400 feet at sa tulong ng mga kahoy na ginagamit bilang pangbalanse. Isa pang bagay na tila lumalabag sa gravity ay ang vertical driving. Malamang na iniisip mo na imposible ang magmaneho ng pababa. Ngunit ang mga sasakyang ito ay maaaring umakyat sa mga pababang bundok at bato. May mga espesyal na gulong na may malambot na suspension at ito ay binuo din upang maging napakagaan. Maraming gustong sumubok ang bumili ng espesyal na sasakyan na ito at sinusubukan ang ekseneng ito, ngunit mag-ingat dahil ito ay maaaring mapanganib. Ngunit ang pinakamalupit at tila lumalabag sa batas ng physics na bagay na kailanman mo pang makikita ay isang tunay na flying carpet. Maaaring isipin mo na ito lamang ay umiiral sa mga pelikula. Ngunit tingnan mo ito, isang manggagawa na may pangalang Lai Hoots ang gumawa ng tunay na flying carpet. Panoorin kung paano niya ipinasok ang isang hoop sa ilalim ng kumot upang ipakita na walang nagtutulak nito pataas. Ngunit paano nangyari na umiikot ang kumot sa ere? Tila ganap na imposible. Sinubukan ng ilang tao na gumawa ng tunay na flying carpet gamit ang hydro o air propulsion. Ito ay kung ang isang bagay ay hawak sa langit gamit ang tubig o hangin. Ngunit malinaw na hindi ito ang nangyayari dito.